ang usapin dahil ito po ay last Sunday na ng July. Kayo po ba excited na matatapos na ang July? Amen. Pakibati muna yung katabi to check kung talagang siya ay alive na alive. Pakibati mo ng magandang umaga. Ayan. O diba yung mga ngiti nyo buhay na buhay? Hallelujah. Buhay ang Diyos. Amen. God is good. All the time. Praise God. Kaya dito po tayo sa theme. Paalala, ang theme for the month na ngayon na lang siya. Hanggang ngayon na lang siya. Kaya inaanyayahan ko po kayo na huwag kayong matulog. At huwag tayong tutulog-tulog. Magkape po tayo. Pinaghandaan po yan ni Pastora Tess. Bumili kahapon. Okay? Rich in the Lord. Poor before God. Okay. Mayaman sa sanlibutan, ngunit sa malungkot na katotohanan, dukha at mahirap sa harapan ng Diyos. Siyempre, walang masama sa mayaman. Gusto natin yan. First Sunday ako po nagturo, nagpatas ako ng kamay noon eh. Tingnan nga natin ngayon, check natin. Sino po dito ang gustong yumaman? Yung iba nag-amen lang, ayaw magtaas ng kamay. Kasi baka after 5 years, ipalabas yung video, no? Nakataas ang kamay mo, tapos mahirap ka pa rin. Kaya maaaring nahihiya tayo. Pero alam nyo ba, we can identify kayamanan sa Diyos, not just money. So sino na gustong yumaman? Praise God. Kaya naman, basa na tayo. So time check, 9:20. Matatapos tayo, 11. Luke 16. Good morning sa nanonood. Wag po i-off ha. Hindi po totoo na 11 tayo matatapos. Kaya dyan lang po kayo. Luke 16:19 to 31. Alam niyo po ba tong kwentong ito? Basahin natin. Try ko kasi parang nasisilaw ako sa ng ilaw. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masasarap na pagkain araw-araw. Bilisan ko. Alam nyo, makinig po tayong mabuti sa kwento para wag tayong maiwan. Pagka medyo lalaot na tayo sa topic, kasama ko po kayo. Amen? Next verse. Ano nangyari? May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahalin. Sa English niyan ay purple. No? May ibig sabihin po yon. May isang mayamang pulubing puno ng pigsa. Ha? May isa namang pulubing puno ng pigsa ang katawan na ang pangalan ay Lazaro. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Next, medyo mahaba-haba po ito. Gusto niyang makakain kahit sa mga mumong na uhulog mula sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso. So, ang daming aso, no? Mga aso. At dinidilaan ang mga pigsa niya sa katawan. Namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At dinala ito sa mundo ng mga patay habang nagdurusa siya roon. Nakita niya sa malayo si Lazaro na kasama ni Abraham. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazaro na isawsaw ang daliri. Ito yung ni-recite ng mga bata kanina. Isawsaw niya sa tubig, yung daliri, no? Isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na ako rito sa apoy. Okay. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazaro ay hirap na hirap. Ngayon,
ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta diyan ay hindi makakatawid at ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makatatawid dito. Sabi pa ng mayaman. So yun yung request niya. Kung ganon, Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin po ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama upang bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Ngunit kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Last verse, ngunit sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit mabuhay pa ang isang patay at mangaral sa kanila. Amen. May naintindihan? So para po mas lalong natin maunawaan, para po dun sa mga nakamiss dun sa kwento, syempre, aatin na lang yan dadaanan at bahagyang ipapaliwanag. So ang kwentong ito, ang sabi ng iba, ito ay parable. Ang ibang claim ay story. Pero parehas naman po yun dahil ang parable ay kwento ring makalupa at may makalangit na kahulugan. So dahil seryoso po kayong lahat na nakatingin sa akin, ito na po yung title para sa ating pag-aaral. A man who lost his soul. A man who lost his soul. Kung concerned po tayo sa ating eternal life, dapat po tayong mangialam sa araw na ito. Okay po? Mahalaga po ito hindi lamang sa mga senior na malapit na kami doon sa dakong doon, pero maging lalo sa mga kabataan. So paano nga ba? Punta tayo sa introduction nitong ating pag-aaralan ngayon. Kasi ang pinag-aaralan po natin is about kayamanan sa lupa. Mayaman ka sa lupa na mahirap naman sa Diyos. Hindi po masama ang maging mayaman. Kilala niyo po ang may-ari ng SM? Si Henry C. Jr. Iyan po ay nasa CCF na ngayon ay talagang ginagamit ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Amen? Who knows, one day isa ka ngayon na nakaupo dyan na mala Henry C. Na mayaman, na nagbibigay, nagpapagawa ng building, maraming ginagawa. So hindi masama ang pagyaman, kundi ngayong araw na ito, palalawakin natin ang pangunawa tungkol sa kaibahan ng mayaman sa panlupa at wala namang kayamanan na naitala, na invest, na gawa para sa kaharian ng Diyos. Now, in our introduction, a person may gain the whole world, yet lose his soul forever. Itong mga taong ito, tayo, no? Particularly yung kwento dito, sa tagpong ito. Nagkikwento ang ating Panginoon ng isang napakagandang kwento sa mga disciples. Ang isang tao, maaari niya naman kamtin ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Yung magkaroon ng saganang buhay, sabi luxurious life. Pag sinabi nating luxurious life, makikita natin dito sa kwentong ito, yung pagpapakita ng Panginoon ng karangyaan sa panlupa. Yung bang, sabi, kung mapapansin natin doon sa istorya, sabi yung mayaman na ito ay nakadamit ng marangyang damit. It is luxurious, it is fancy, it is branded,
Yung mga ganon, na lahat na lang ng bags na branded na sa kanila, inilarawan ito ng Panginoon dito. Na pwede, luxurious life. Ang sabi pa, nagpipiesta halos every day. Can you imagine to eat in a buffet? Kung ang isang tulad ni Lazaro na walang makain, ang sabi, naghihintay lamang sa mga mumong malalaglag. Of course, hindi po yun yung literal na nandun siya sa ilalim ng kainan ng mayaman. Sabi nga, nasa gate na nag-iintay. Ibig sabihin, nag-iintay siyang maambunan. Can you imagine ang isang taong gutom na mayroon kang maibigay na isang pirasong slice ng Pizza Hut? Ano ang kanyang damdamin? Di ba? So ngayon ito, ganun inilarawan yung kaibahan nung mahirap dito at ng mayaman, na yung mahirap na ito, meron siyang Diyos at ang mayaman ay wala siyang pakialam. Wala siyang pake, no, sa mga pangyayari. Kaya, tuloy natin. Yung mayaman na ito na nawala ang kanyang soul. The rich man in this story had everything. That money ay hindi niya, dito na lang. Dito na tayo sa, the rich man in this story, parang hindi pala natapos kong i-rewrite. The rich man in this story had everything that money could buy, wealth, comfort, luxury, and status. Yet, after death, he discovered that he had neglected the one thing that mattered most, his soul. Imagine niyo yung istoryang ibinibigay dito. Yung mayaman, napakarami niyang kayamanan. Maraming sasakyan, maraming lupain, maraming hacienda, marami lahat. As in, he has everything. Comfort. When we say comfort, walang mahirap sa'yo. Kasi kung naiinitan ka, pwede kang mag-aircon. Sasakyan mo, may aircon. Hindi ba? May comfort. Masakit ang katawan mo, ang dali lang. Maraming spa. Masakit ang kalooban mo, pwede mong ilabas ang pera para bayaran. Para mabigyan ka ng comfort. Bilhin ang kapatawaran sa tao. Pwede? Amen. Sabi, yet, subalit, lahat ng yun mayroon ang mayaman na ito. Lahat kaya niya. Walang problema. Walang kaproble-problema. Pagkain pa lang, abundance everyday buffet. Sikat dito sa atin, Vikings, no? Mas higit pa daw dun. Everyday. Dahil luxury nga Higit pa. Subalit, after death, nakalimutan niya. Ang higit, sabi, mattered most. Nakalimutan niya ang isang bagay na pinaka-importante sa lahat. Sa ating mga buhay, pag tinanong tayo, anong importante para sa'yo? Kung anong bagay na yan na importante sa'yo, ayaw mo yang mawala. Amen? Importante sa'yo ang asawa, ayaw mong mawala, ayaw mong mangirida, ayaw mong magkaroon ng jowa, gusto mo ikaw lang. Importante sa'yo. Bahay mo, importante, ayaw mong mawala. Ayaw mong iwan. Ayaw may pagkatiwala sa iba. Ganon. Pero dito, nakalimutan ng mayaman yung pinaka-importante sa lahat. Kaya, sabi, his soul, yung nawala yung kanyang soul. His story is a solemn warning. Ayan. It's a solemn warning to everyone who lives only for this life while ignoring eternity. Itong kwentong ito napakahalaga na ipinaunawa ng Panginoon para sa kanyang mga disciples. Inupuan niya, ipinaliwanag niya para maunawaan ng lahat. Na hindi po lahat po ng time natin is to gain wealth para lang sa pangmundong kapakinabangan. Dahil ayaw niya na matulad sa taong itong mayaman na nakalimutan niya ang para sa Panginoon. Wala. Kaya sabi dito,
Ito ang ganda po nitong term na ito eh. His story is a solemn warning. Pag sinabing solemn warning, ito po ay seryoso. Hindi po biro-biro. Yung warning na ito, the distinction about the rich man and the poor man. Si poor man, nandito ba? Oy, may nagsisimula ng gumano yung mata. Kape-kape po. This is very important pag sinabi pong solemn, sapagkat po kapag inignore natin yung sacredness, ayan, yung kabanalan ng ating buhay espiritual. Naku po, ikaw na ang pinakakawawa kahit mayaman ka pa. So moving on po, how did this man lose his soul? Paano nga ba nawala ang kaligtasan? How did this man lose his soul? Or pwede nating sabihin na paano ng kayamanan? How did this man lose his eternal salvation? Ganon po. Yung kaligtasan, yung pinag-uusapan natin dito. How did this man lose his soul? Paano nawala ang kanyang soul? Let me remind everyone, teaching tayo ng konti, bahagya lang. Few seconds lang, kaya makinig kayo mabuti. Pag sinabing soul, ano ang church na ito is teaching about yung soul po, composition po yan sa ating katawan. 3 composition of our body. Ang katawan mo, ikaw, pala, ako, human beings are composed of 3 components. Body, itong body na ito, pag namatay na, kahit bulungan mo pa, na mahal kita, wala nang pandinig. Amen? Kaya ngayon pa lang, bumulong ka na ng mahal mo kung sino yung mahal mo. Ha? Namamatay yung body. Ano yung next? The soul. This church believe in trichotomy. Medyo ano tong aral, kaya hindi ko lalaliman. Dahil alam ko maraming nag-aaral dito ng doctrine of the church. No? So may nagtanong kasi nito sa akin ng about soul. Yung soul po ay composed of mind, will, emotion. Alam natin ng mga nag-aaral pero marami po tayong bago. So ito pala, na soul na ito ay iba sa spirit kasi meron tayong body, soul, and spirit. This church, Good News for the World Church, nagtuturo tayo at ang ating tinitindigan ay we exist in these 3 components. Tayo po. Kasi po sa iba mayroong dichotomy, from the word dalawa. Dichotomy, dalawa lang. Pinag-isa yung spirit at saka yung soul, pinag-isa. Okay? So paano? Yung 3, wag tayong maguluhan na ito. Kasi ito yung composition ng human body. Yung soul na ito, yung mind, will, emotion, pag namatay ka, patay na rin yung iyong pag-iisip, hindi na mag-iisip siya, no? Yung kalooban, hindi na rin. Yung kanyang free will to decide. Yung emotion, kahit sungkitin mo yan, suntukin mo yung patay, wala na. Kaya nga sa mga na-expose noon, no? May mga ganyan sa punerarya, patay na, nire-rape pa. Wala na yung soul. At anong maiiwan? The Spirit from God na ibinigay sa atin, yun po ang mag-i-exist. Ayan si Ninyo, nakatingin siyang mabuti. Isa yan sa mga matanong sa mga ganitong bagay. Okay. Kasi si Brother Timmy nagtanong din yan. So kung mamamatay na tayo, ano pa ang mag-i-exist? Kung wala na pala yung soul. The Spirit. That is why tayo po ay nagsusumikap ng spirit natin. Yan ang babalik sa Diyos. Yan po ay pakaingatan nating relasyon natin sa Panginoon. Amen. Hanggang doon lang ha. Kasi kung gusto nyo pang mas malalim dyan, may pag-aaral dito ng 8 o'clock, dadating sa punto na aaralin isa-isa yan. Okay, paano nga ba mawawala o paano nawala ang kaligtasan ng mayaman na ito? Paano? How? Number 1, is He lived for earth.
not for eternity. Namuhay ang mayamang ito saan? Sa mundo. He enjoy yung kayamanan niya sa pangmundo. Nung wala pa po kayo sa Panginoon, ano po yung ginagawa natin? Inuubos natin yung ating mga panahon sa career, ng pagtatrabaho, walang time sa fellowship. Ganon, kung ganon pa rin po tayo ngayon, mag-ingat po tayong mabuti. This is a solemn warning. Warning, solemn, hindi biro, seryosong bagay ang nais ng Diyos na ipaunawa. Whereas Jesus Himself, who teaches these things, siya mismo ang nagtuturo nito. Paano nawala yung kaligtasan ng mayaman na ito? Again, hindi masamang yumaman. Tinuturo natin na tayo'y maging masipag. Tayo'y manalangin. Tayo'y magkaroon ng time management para yumaman tayo. Pero hindi dapat kalimutan ang tungkol sa Panginoon. Nawala ang kaligtasan ng mayamang ito kasi nabuhay siya sa mundo. Did he ever give something doon po sa nangangailangan na si Lazaro? Doon sa kwento natin, sa Lucas 16 hanggang Lucas 16, 19 to 31, wala siyang pakialam. Yung author po nitong ating binasa, si Luke, siya ay isang doktor, physician, kaya concerned siya doon sa beggar, sa mahirap na nasa tarangkahan lamang na parang pangit yung hinihimuran, dinidilaan ng aso. Wala siyang pakialam sa mga ganon senaryo. Ito po si Lucas, he give emphasis dito sa karakter ng ating Panginoong Jesus. Na dito din si Paul ay nagpapatunay sa book of Colossians 4:14 tungkol sa sa layunin ng Panginoon na ang nais ng Diyos para sa atin na mga umiibig sa Kanya and declaring we are a follower of Jesus, mayroon po tayong compassion. Everybody say compassion. Ano sa Tagalog yung compassion? Kahabagan. Pag-ibig. Hindi ko sinasabi na kapag po may kumatok sa inyo na nang mamalimos, bigyan nyo lahat. Ang pagsasalarawan po nito is giving justice, hustisya. This is referring, ito po ay patungkol sa afterlife. Yung buhay after kamatayan ang pinag-uusapan dito. Kaya kung kayo po ay may kumakatok sa inyong mga tahanan na mamalimos, gamitan din po natin yan ng discerning of spirit. Hindi dapat nagbibigay. Kasi marami ngayon, mga ginagamit lang para, pag tinignan mo, certification daw, hindi naman, kung ano-ano lang binibigay. Hindi po ako nagbibigay ng basta sa ganon. May proper agency para sa mga tulong na ganyan. Amen? So ngayon, ayan, bakit nawala? How did he lost his salvation, his soul? He lived for earth, not for eternity. Yung makasarili siya. He has everything. Napakarami. Piyesta pa nga. Pero hindi man lang niya nabigyan ng habag yung tao na nangangailangan. Look, everybody's eyes here. Pakihanap dyan yung for the needy. May box tayo for the needy. Pinapansin po ba natin ito? Hindi. May habag ba tayo sa needy? Praise the Lord kung may habag. 20, 50, 100, mahalaga po yan sa isang taong hindi pa kumakain. Amen? Aray ko talaga, Itong church na ito may habag po. Ito po ay ginagamit natin yan para doon sa mga may nangangailangang may sakit. Of course, we cannot afford na lahat tayo may sakit tustusan ng church. Yun lang pong walang-wala. Ginagamit po natin yan. We have
compassion for the needy. Dahil yan ang nais ng Panginoon. Amen. So the rich man's life was centered on himself. He was clothed in purple and linen. He fasted every day and had no concern for the suffering at his gate. Yun po yung sinabi ko kanina. Napakaraming pagkain. Kumusta po tayo pag magbigay? Sa mga humihingi ng pagkain. Leftover, no? Yung malapit na mapanis. Yung sobra. Kumusta po yung ating pagbibigay? Hello? Hi. But again, ilagay natin sa tamang konteksto. Yung context of this story of Jesus is showing the eternal consequences of ignoring God's command, especially regarding compassion and repentance. Ang context po ng istoryang ito ay patungkol sa Judgment Day. Pag hinusgahan na po tayong lahat. Because everybody, matuwid at hindi matuwid, save o hindi save, ay haharap sa judgment seat. Kung kaya, alam nyo, ganun na lamang po ang ating pag-ibig na ipangaral yung salita ng Panginoon. Alam nyo, yung makikita mo ang isang tao, nang tingin mo may apoy sa kanyang ulo. Yung tingin mo may apoy kasi mapapahamak siya sa dagat-dagatang apoy. Kaya kahit ini-snub minsan ang pag-aanyaya, ilan beses kayo ini-snub bago kayo pumunta sa church? Sa mga bago. O kahit ikaw matagal na. Ilang beses mo po ini-snub. Pag nagme-meditate po ako tungkol sa salvation, di ko po maiwasang hindi maluha. Kasi yung habag, yung awa mo na yung isang tao mapupunta sa impyerno. Hindi ka ba mahahabag? Hindi ka kikilos? Kailan ka kikilos? Kaya ngayon dapat ito, lahat na ba tayo na kay Kristo? At tayong mga bago o first-timer pa lang, good thing na narinig natin yung emphasis tungkol sa paghuhusga na may mayaman, may mahirap. Inilarawan lamang ito na mayaman at mahirap, pero may mga mahirap po na wala ring habag. Amen. Pero may mga mayayaman din, sobrang yaman, na mahabagin din naman. Kaya sabi, be solemn. This warning is solemn. Kailangan marunong po tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga walang humpay ang pag-aaral. Huwag natin ituring na nakakabagot ang salita ng Diyos because the Word of God can fix you. Pwede kang buuhin. Pwede kang sirain para mabuo ka sa nais at layunin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Letter B. Nabasa ko na yan. Earthly prosperity is not proof of God's approval. Yung pong kayamanan natin dito sa lupa, hindi po yan pruweba na approve yan sa Panginoon. Kaya nga dito malinaw yung pagkaka-elaborate ng Diyos. Hindi masama dahil mayaman, only that because na-neglect niya ang patungkol sa Panginoon. And a life without compassion often reveals a heart that is far from God. Alam nyo yun naman no? Makikita mo ang isang taong maawain, makikita mo ang isang taong kind-hearted, matulungin, mahabagin, mapangunawa. It's not all about money. Pwede kang maging mahabagin, hindi pera, hindi pagkain binibigay mo. Amen? The Word of God itself. Ang sabi nga ni Sister Ermi kahapon, preacher na po siya, na lumagpas pa po sa oras ng pastor. Hindi, joke lang po. Ang sinasabi niya, baka pumupunta tayo sa church, punta sa church, wala pa rin tayong pera. Sino yon? Dahil sa church, hindi naman daw nagbibigay ng pera. Kasi totoo yun. Hindi po tayo financial institution. Hindi po ang
church na mimigay ng pera ay hindi lalong nagpapautang ng pera. Hindi po tayo ahensya ng gobyernong tulad niyan. Ang sabi niya, ang ipinamimigay dito po ay karunungan. Salita ng Diyos para maging marunong ka. Amen? Para sa pagyaman mo, sa spiritual na buhay, and everything will follows. Amen ba? Kasi pag matalino tayo sa Panginoon, alam mong hindi ka dapat tamad. Alam mong mag-manage ng time mo. Alam mong magnegosyo ng papatok na negosyo. Amen? And that is from the Word of God, from the guidance of God. So a life without compassion often reveals a heart that is far from God. Kapag Kristiyano po tayo, hindi na matigas yung ating puso. Kapag po mayroon may sakit, like for example sa mission, mayroon po tayong tutulungan, hindi tayo hihingi sa general fund kasi lalo na ngayong mga panahon na ito, talagang almost halos kunti na lang para mag-break even na lang ang finances ng church. Dahil ang ating mga binibigay, ginagamit sa plano, sa church, pagpapagawa, kuryente natin, almost 40,000 nung mga nakaraan. Kaya nagtitipid po tayo. And lahat tayo may mga pangangailangan. So ang church, bagamat hindi ito financial institution, we help. Ang church na ito, meron po tayong scholar. Hindi man sa mga private school. Kasi hindi natin kaya yon. Galing lang din sa ating lahat ang tinutustos ng church na ito. Amen? Hello? Galing sa'yo. Oo, kayong nakatingin sa akin, galing sa'yo. Kay magkano yan? Hindi po yun yung batayan at sukatan. Yung compassion, tulad nito, magbibuild na naman tayo, bibitay ng lote, compassion natin para tumulong sa church. Sabi ko kanina, yung compassion, hindi lamang about money, hindi lang about pera. Yung alam mo yung taong hirap na hirap, kumustahin mo man lang. May sakit, dalawin man lang. Kahit wala kang pangbigay, ipanalangin mo man lang, i-encourage mo man lang. Amen? May mga pastor dumadalaw sa mga kapatiran. Hindi po ako nanunumbat. Pero sa mga time na pighati ang mga dumadalaw, ang mga team, mayroon bang nangungumusta? Pag may sakit, may dumadalaw po ba sa mga pastor? Huwag na kayong dumalaw. Ayaw yun ni pastora. Pero ang tanong, nangumusta po ba kayo? Mag-aminan tayo, hindi tayo lahat ay ready na dalawin. Minsan kasi busy. Ang daming ginagawa. Kung ilalaan pa para mag-estima, tama ba? Estimar sa Bisaya, mahirap. Pero ako, I love somebody na, kumusta ka, pastora? Kumusta ka na? Kasi sometimes you can see us, parang ang tatag. Parang okay ang lahat. Hindi dahil plastic po kami, pero gusto namin mapatunayan sa dyablo na ang Diyos ay buhay. Bagamat kami ay may mga struggle, bagamat kami ay walang pera, bagamat kami ay may sakit, may nararamdaman, wounded, sugatan, offended, we have God. Yung simpleng pangumusta lang ay sapat na. Yung simpleng pagbibigay lang ng encouragement ay sapat na. Earthly prosperity. Yun, nabasa na natin yan. Tama ba? Many prepare for retirement but never prepare for eternity. Yun. Kaya yung judgment po is sure yan na may judgment. Bigyan natin ito ng pansin. Hindi lamang yung kamatayan ng paghandaan, kundi yung kamatayan patungo sa eternity. Ano yung eternity para sa mga baguhan? Eternity ay buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga gusto kitang kausapin, kung hirap na hirap ka dito sa pagsunod sa Panginoon, wala ka ng pera, hinihingian ka pa ng contribution, may tithes and offering pa. Di ba? Nasaktan ka na nga, pinuna ka pa.
nirebuke ka pa, okay lang yan. Kasi dito lang yan. Eternity ay mayroon pong pagbabago na magaganap dyan. So mainly, yan yon. Kaya tayo may mga boxes dito. Maunawaan natin yan na iyan po ay mayroon karampatan na mapupuntahan. So mainly prepare para sa retirement. Sino dito ang magre-retire na? Walang retirement sa paglilingkod sa Lord. Amen. Kaya kita niyo yung mga tumatanda na sa paglilingkod, nandyan pa rin. Nanay Alberta, Nanay Karing. Walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. At paghandaan po natin, hindi lang yung paghandaan yung magbi-birthday ng 60. Sino magsi-60? Ako lang ba? Ayan, oo, magkaedad kami. Hindi lang yon, yung magsi-70, pinaghahandaan. Paghandaan higit lalo. Ang warning, the solemn warning, yung hindi birong paalala sa atin, ay yun pong paghandaan natin, yung buhay na walang hanggan. Amen ba? Kaya po, paano nawala ang kaligtasan nitong rich man na ito? Hindi nawala ang kanyang kaligtasan dahil siya ay mayaman, kundi dahil sa namuhay siya sa mundo. Tama? And not for eternity. Yon. Doon po sa susunod nating slide, ask yourself. Ito naman, may participation tayo. Are you with me? Sino ngayon ang masaya? Sino po ang malungkot? Ipalakpak ang kamay ng lahat ng malungkot. Ano ba to si Pastora Dayan? Bakit? Magsasaya lang ba tayo kapag maayos ang buhay? Ikaw, Kristiyano ta. Kristiyano na tayo. At kung ngayon ka palang magiging born again, maging masaya ka dahil malungkot ka. Dahil po ang logic, ang puso ng Diyos ay nandun sa mga bagabag na puso upang ikaw ay hawakan, pagpalain, itaas, buhayin ng pag-asa because God loves you. Amen? O palakpak natin sa Lord ang lahat ng mga malulungkot na yan. Para paglabas mo dyan sa pintuan na yan mamaya, may something. The joy of the Lord is your strength. Amen ba? So ask yourself right now, am I investing only in earth treasure? Ako ba ay nag-iipon ng kayamanan dito sa mundo lamang? When we say treasure, kayamanan, ano? Mga ari-arian. Or am I laying up treasures in heaven? Di ba may sinasabi nga yan sa Matthew 6, no? Na mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Dahil dito po may mga sumisira. Magbigay ka. Pag nagbigay ka, naghanda ka, pintasan ka pa. Ay di mayroon nga mga taga-sira. Yan yung nabili mong kotse, ang pangit. Dapat ang binili mo, Fortuner. Bagay sa'yo yun. Nakabili ka na nga no? So, wag dito. Hindi ko sinasabi wag kayong bumili sa sasakyan. Bumili ka. Ang ibig sabihin nito, yung earthly, yung lahat makamundo, yung nakikitulad tayo sa galaw ng mundong ito, na napapahamak na yung ating mga espiritual na buhay. Amen? Nakikiuso tayo sa lahat ng uso. Kasi mayroon sa mundong ito. Mali po yun. Kailangan, yung tanong na ito, sagutin mo ngayon. Ask yourself, am I investing only on earth treasure or am I laying up treasures in heaven? Nag-i-invest ba tayo? Lahat ba ng oras natin, dinidivide natin sa tama? O lahat ng oras, hindi, may pasok ako eh. Ilang taon ka nang laging ganyan? May pasok ako kaya hindi ako makaka-fellowship.
Meron po akong tungkulin, meron akong gawain, kaya hindi ako makakapag-contribute para sa fellowship. Ilang taon nang ganyan. Maaring sa simula pwede, pero habang tumatagal tayo sa Panginoon, we believe that God can reconstruct even our time. Amen? Pwede niyang baguhin. I can still remember, ito yung kumpare ko, napakasimple, si Paring June. Sabi niya noon, hindi pa ako makatuloy-tuloy ng simba, Mari, kasi yung tricycle ko, binabayaran ko pa. Pero yung mga ganyan, may timeline yun, no? Kung 3 years, 5 years, dumating sa punto na, nabayaran mo na pare yung tricycle. Kaya lagi na siyang nakakapag-church. Amen? Hallelujah! So there is something that God can do. Reorganize our lives. Hallelujah! Dapat ginugusto natin. Ako din noon, di ko talaga kayang imagine na maibibigay ko yung linggo para mag-church. Kasi yun lang yung linggo na pwede kaming mamalengke ni Mister. Di ba yung ganon? Punuin ang ref, isaksaklan, gawin ang mga dapat gawin. Pero if you give, this is treasure for God. That time, that right choices, pagpili. Treasures po yan, equivalent na kayamanan mo ang pagpili mo. Amen? Para concern mo ang buhay na walang hanggan. Di ba, Dayan? Congratulations, Dayan. Naka-second Sunday na si Dayan. Hallelujah. Praise God. Kaya kung ikaw ay bago, first time ngayon, huwag kang papayag na ang first time mo ay manatiling first time. Amen. Kasi mas maganda yung second time, mas maganda yung third time, mas maganda yung lifetime. Hallelujah! Wow, sana may pumalakpak doon. Hindi ba? Hindi sapat yung first time. Hindi sapat yung second, third, fourth. The lifetime with God. Amen! Hallelujah! Kaya ang next po natin, para wag pong mawala ang kaligtasan na meron ka. Dahil hindi po tayo osas. Na one save, I save. Number 2, he died without God and lost his soul. How did the rich man lost his salvation? His soul? Paano nga? Kasi namuhay siya sa mundo at nawala ang tungkol sa eternity. Pangalawa, bakit nawala? He died without God. Wala siyang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, may Diyos ka ba? O baka mamali, kung Bisaya, may Diyos ka, day? May Diyos ka? Naagay Diyos? Hello? Praise God. Kahit hindi po ako komedyante, napatawa ko po kayo. Praise God. No, Brother Jeric? Hello, Brother Jeric? Dapat mayroon tayong Diyos. Huwag na kayong uminom ng juice kasi nakaka-diabetic yan. Hindi ba? Yung mga kapwa ko Bisaya, tawa ng tawa. Talaga naman pinagtatawanan kami lagi eh. Pero okay lang yan. Magaganda po ang mga Bisaya. Well, okay po. Next, letter A. Ano po ang dahilan? Bakit nawala ang kaligtasan noong mayaman na ito? Again, hindi nawala ang kanyang kaligtasan dahil mayaman siya. Ha? Nawala kasi wala siyang Panginoon. And death changed everything. Yung kamatayan, nakakapagpabago yan ng lahat. Huwag niyo sabihin ngayon, ay, pangit ako ngayon, pag namatay ako, maganda ako. Hindi ganon. Tingnan natin. Yung mayaman na ito namatay na wala siyang relasyon sa Panginoon. Tinanong kanina, di ba, kung tayo ay nag-i-invest ba? Nag-iimpok ba tayo ng panahon para sa Diyos? Nag-aaral po ba tayo para sa Panginoon? Hindi po ba tayo narito para mainip lang?
Hindi po ba tayo narito dahil naanyayahan lang kung narito ka para sa Panginoon? And that is investment to the Lord. Nawala ang kaligtasan ng mayaman na ito because wala siya sa Panginoon eh. Pilosopo siguro to. Death changed everything. Paano? Ano ang nakapagbabago ng lahat? Lazarus was carried into Abraham's bosom. Si Lazaro, nakita niyo yung pagbabago? Once upon a time, Lazarus ay nandun lang sa tarangkahan ng mayaman. He has nothing. Nothing. Wala siya. Dukha siya. Namamalimos siya. Yun yung expression ng kahirapan. Wala siya. But one day in the Lord, when death has come into this Lazarus, that the scenario was changed. He was, saan? Carried into Abraham's bosom. Nasa lugar siya ni Abraham. Sino si Abraham? Si Abraham, yan yung mga ating ancient, mga fathers of faith natin. Pag sinabing nasa kay Abraham, nasa langit, nasa Panginoon. Amen ba? Wow! So matalino ang mga taga-good news. Dapat wala pong maiwan. Ngayon, next, B. Death is certain. Sinong naniniwala? Sa mga bago, ang sabi sa pag-aaral natin dito, sabi ni Jesus, ang kamatayan ay tiyak. Pangit naman kung ipasabi ko sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, tiyak kang mamamatay. Sigurado yung kamatayan. Ang masakit na katotohanan, hindi naman talaga tayo handa. No? Hindi handa. Balik mo nga dun, pakibalik mo na. Hindi ko pa nabasa ng buo. Projector. Wala. Asan na yung kanina? Yan. Death is certain. Parang may na-skip tayo, be. Meron. Balikan mo yon. Next, that is slide. Ayan. His wealth could not. One. Eto, balik muna tayo dito, no? Kasi, sabi, death changed everything. Ang kamatayan ay makapagbabago sa kalagayan nitong mahirap at nitong mayaman. Kung nangyari sa kanila, inilalarawan po dito sa kwentong ito na ipinarating sa atin, matuto tayo sa kwentong ito. Yung wealth, his wealth could not, ibig sabihin, yung mayaman na ito ay he cannot buy another opportunity. Kahit mayaman, hindi niya kayang bumili pa ng oportunidad para maligtas pa. And yung kayamanan niya, his wealth could not change his eternal destiny. Hindi pwedeng ito may isang maleta po ako dito. Huwag niyo ako dalhin sa Hades. Binanggit sa ating binasa kanina. Matatagpuan natin yan sa 22 to 23. No, basahin nga muna natin yon bago ko basahin yan. Para may patunay po tayo sa istorya ng ating Panginoong Jesus. Yung kwento po dito, ano nangyari? 22. Ayan, may Bible po ba kayong dala? Sino may dalang Bible? Taas. Itaas yung may dalang Bible. Itaas po yung may dalang Bible. Yun lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Lahat walang Bible, iisa lang may dalang Bible. Buti na lang hindi po yung usapin ngayon. Huwag po kayong mag-alala dahil mayroon namang cellphone na, no? Eto, listen. Namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Next.
At dinala ito sa mundo ng mga patay habang nagdurusa siya roon. Nakita niya sa malayo si Lazaro na nakasama ni Abraham. So ibig sabihin, yung dalawang namatay, yung mayaman at yung mahirap, nung namatay silang parehas, magkaiba yung destinasyon nila. Si Lazaro na gusto lamang makakuha ng mumo ng pagkain ng rich man, nabaliktad, nandun siya sa piling ni Abraham at siya'y inaaliw. Samantalang, yung mahirap ay napunta doon yung mayaman ay napunta doon sa lugar ng mga patay, Hades or Sheol. Doon siya napunta na ang pagkabanggit dyan sa ating binasang text ay mayroong apoy. So from comforted life in the world na wala siyang Diyos, nung mamatay siya, doon siya napunta sa tormented na lugar. So bagay na dapat natin maintindihan na pag tayo dito, mayaman o mahirap, dapat tayo po ay namumuhay na mayroong Diyos. Amen ba? O, punta na po tayo doon sa His wealth could not buy another opportunity. Hindi na. Kasi ano na yun dinesisyonan na ng Panginoon. Hindi na pwedeng bumili ng oportunidad. At hindi na rin mababago ang eternal destiny because ito po ay pagsasalarawan ng destinasyon ng mabuti at ng masama. Okay? And the rich man, yung pagbabago, sabi, death changed everything. His wealth could not save his soul. Sino po ang maraming kayamanan? Salamat po sa lahat. Salamat po doon sa nagbigay ng 100,000 kay Pastora. Salamat po dahil nung ako'y nagpapasalamat nung kunikwento niya yon, ako po ay masaya. Dahil hindi ko kayang gawin yon. At tinanong ko nga siya Hindi ikaw. Hindi ko tinanong kung meron pa ba. Baka naman. Hindi ganon. Ang tinanong ko yung nagbigay, anong feeling mo? Anong feeling ng nagbibigay ng 100,000? This church is hindi po ito pera-pera. Hindi po magbibigay ang taong iyon kung hindi niya alam na ito ay nakasulat sa Biblia. At sabi niya sa akin, ang sagot niya, sinunod ko lang ang Panginoon. Yun ang ipinag-utos sa akin ng Panginoon. Hindi ako mapapakali kung hindi ko susundin ang Panginoon. Praise the Lord! O, nagdasal na yung mga pastor. Nagdasal na talaga. Hallelujah. Hindi po. Ako po, hindi rin ako masusuhulan ng 100,000 para tumayo at ipangaral ang kaligtasan ng Panginoon. Hindi kayang bayaran yung mga pagpapagod para humayo. Na napakarami naming trabahong dapat ayusin. Na nakakaiyak yung pagod. Na ang hirap i-battle ng mga sitwasyon. But I have to rise up to be a testament of God's favor. Hindi ko kailangan bayaran. Ganon din yan si Pastora. Hindi niya hininging bayaran siya. But because God knows everything. Para lang ba ito magkaroon ng pera? No! For every one of us, mahalaga sa may-ari ng 100,000 yung kanyang 100,000. Pero mas mahalaga yung nais ng Diyos. Amen? Nakatulala ang lahat. Parang gusto ko i-play yung, yung tugtog sa mga TikTok? Nakatulala. Ganon. Pero kung naiintindihan mo yung ginagawa mo, I was once there. I was once there. Anong feeling ko nung nagbigay ako sa church ng 100 mahigit thousand? Sabi ko noon, Lord, baka hindi na to mangyari sa akin Baka hindi ko na to maranasan. Tama ang Lord.
Hindi ko na nga naranasan. Buti na lang binigay ko. And praise the Lord, ang dami na ngayong nagbibigay para sa church. Hindi lang 100,000, hindi lang 200,000, may 300,000. Palakpakan natin ang Panginoon para sa church, ha? Sa church binigay. Kaya nga nakatikim din ng San Isidro at San Rafael, di ba? Nang may nagbigay. Na-outgive na yung binigay ko na 100,000. Lumagpas na. Why? Buhay kasi ang Diyos. Hindi mo dapat i-confine lang sa sarili mo ang katapatan ng Panginoon. At tanong ko sa inyo ngayon, maiiwan na dito sa atin. Because we are investing to the Lord. Ang pinakamahalaga sa iyo, kaya mong ibigay para sa Panginoon. Alam ng Diyos. Amen ba? So napakabuti ng Panginoon. Letter na tayo? B. Yun na nga yun. Death is certain and after that comes judgment. Ito, death is certain. Balik tayo doon. Nabitin napunta na maraming insertion. Hindi lang pala sa Senado may insertion. Dito rin pala sa sermon may insertion. But are you blessed with my testimony? Amen. So, certain, tiyak na mangyayari ang kamatayan. In Hebrews 9:27, sinasabi dyan, after kang mamatay, judgment. Huhusgahan agad. Meaning, wala pong waiting period. Wala pong purgatory. Amen? Sa Catholic. Tayo po, our teaching after death ay judgment na kaagad. Hindi na pwedeng ibili pa, kaya kanina doon, yung kayamanan niya, hindi pwedeng bumili ng kaligtasan. Hindi po pwedeng bumili ng oportunidad. Tapos na. Judgment na. Hinusgahan na agad ng Panginoon. Kaya huhusgahan tayo. Ito po is a warning for us to always be ready. Priority ang Panginoon. Amen ba? So, every person will spend eternity either with God or separated from God. Parehas yun. Ang masaklap lamang, parehas yun. Eternity sa impyerno or eternity sa himaya sa kalangitan. Parehas yun. Mag-i-exist. Amen? Separated nga lang. Okay? Kaya ang next po ay next. C. The greatest tragedy is not dying poor. It is dying without Christ. Grabing trahedya nito. Kaya kung first time ka, pasalamat ka talaga ngayon. At kung ipinaglaban mo yung linggo na nakarating ka dito, pasalamat ka talaga. Narinig mo to, the greatest, pag sinabing greatest, ang pinakadakilang trahedya ng kamatayan, yung mamatay kang, ang dakilang trahedya, hindi yung namatay kang mahirap. Ay, ano naman ang magagawa natin kung talagang hindi natin inabot yung mga kayamanan? Pero wag kang malungkot. Kasi, kung mamamatay ka na kay Kristo, it is dying without Christ. Yun ang tragedy, no? Yung tragedy, yan po, trahedya talaga yan. Pero pag namatay ka kay Kristo, anong bati sa'yo ng mga tagapagsalita sa funeral service? Congratulations! Why? There are changes. Wala na yung pagluha mo. Wala na yung mga sama mo ng loob. Wala na yung feeling api ka. Ayaw ng Diyos nang naaapi tayo. Oo, pakisabi sa katabi mo, ayaw ng Diyos na naaapi ka. Yan, balikan mo. Kaya wag kang mang-api. Hallelujah. The greatest tragedy is not dying poor. It is dying without Christ. Yan ang trahedya. Mamatay ka na wala si Kristo. Hallelujah. Kaya makinig. Certain ang kamatayan. Mag-invest tayo para sa Panginoon, hindi para sa ating sarili. Kaya po, ang asal natin, bilang rich or poor, yung mga asal po natin, investment po yan. Yung mga pananalita natin, di ba? Sabi ng Biblia, season with salt. Kaya tayo, kaingat tayo sa mga pananalita natin.
Minsan mga born again na tayo, pero parang burn. Umaalab ang mga pananalita. Di ba? Hayang ka na naman. Hallelujah. Investment din po yun. Yung ayusin natin ang ating mga pananalita. Amen ba? Yes. Sabi nung katabi niya, ay, salamat narinig niya. Ayos na to mamaya. Ayos na to. Ayos na. Next, number 3. He realized bakit nawala ang kanyang kaligtasan? Bakit nawala ang kanyang soul? This rich man realized the value of his soul too late. Sayang. Alam mo yung salitang, sayang. O, kumanta na naman kayo. He realized the value of his soul too late. Huli na ang lahat. Hindi ba? Alam nyo yung mga huli na ang lahat? Pinatawad mo, patay na. Kaya dapat ngayon pa lang magpatawad ka na. Amen? 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 Patay na nung sinabi mong mahal kita. It's too late. Ngayon pa lang, magsabi ka na ng I love you. Habang hindi pa siya bingi. Dadating ang time, bingi na yan. Kasi I love you. Ha? Galit pa tuloy. Mahal kita pa. Ano? Anong sinasabi mo? Ang ingay-ingay mo, nag-away pa tuloy. Hallelujah. O diba, ang saya natin, ano? Alam nyo ba, nakakatuwa ang mga nasa Panginoon. Kasi, totoo ba yung mababaw yung kaligayahan ng mga nasa Panginoon? Amen? Alam nyo ba, what makes Satan sad? Anong palungkot kay Satan? Dapat hindi tayo ang malungkot. Dapat si Satanas ang malungkot. What makes Satan sad is the very moment you enjoy the presence of the Lord. Kapag ikaw ay nai-enjoy mo ang Lord sa buhay mo, dun siya malungkot. Sabi niya, talo na naman ako dito kay sister. Talo na naman ako dito kay Ninyo. Nag-church na naman to si Ninyo. Akin na to eh. Pero praise the Lord, hallelujah. Diba? Kagalakan sa atin yan. Ito ngayon, letter A, nung he realized the value of his soul, too late na. Huli na ang lahat. Kaya, in torment, the rich man, nung ang mayaman ay nandun na sa tormented. Ano ba sa Tagalog yung torment? Pinahihirapan. No? Tormented. Parang pag ikaw ay punong-puno ka ng galit, yung isip mo punong-puno ng revenge, ganyan. Tormented ka. Wala kang kapayapaan nun. So while this rich man ay tormented, the rich man, ito po, grabe sa kanya. Sabi niya, sa kanyang isip, desired only a drop of water. Gusto niya, di ba? Inutusan niya pa si Amang Abraham. Utusan mo nga po yung mahirap na yan. Ayan, tinitingnan niyo yung mga mahirap. Huwag ganon. Utusan niyo nga si Lazarus na idaw-daw yung kanyang daliri doon sa tubig para malagyan man lang ako ng kaunting kaginhawahan dahil dito sa aking kinalalagyan ay mainit. Hirap na hirap ako. Imagine niyo yung sarili niyong naglalakbay kayo, naglalakad kayo, uhaw na uhaw kayo. Ano tingin niyo sa bawat makita niyo? Tubig, gusto mong inumin. Kaya kahit man lang, imagine makakapatid ba yung uhaw? Daliri lang. Pero para sa kanya, satisfaction niya na yon. Ganon, but it was too late. Anong sabi? Hindi maaari. Ano pa?
yung habang siyang nasa torment, he remembered his family. Sabi niya, Amang Abraham, utusan mo, palautos pala talaga ang mga mayayaman, ano? Kayang magbayad. Hindi na kasi doon na sa judgment, hindi na Utusan mo nga si Abraham na bumalik doon sa aking mga 5 kapatid na lalaki kasi matitigas ang ulo ng mga yon. Para sabihin doon sa mga kapatid ko, bigyan ng babala na makinig sila kasi mahirap yung kalalagayan ko dito. Walang tubig dito. Apoy ang mayroon dito. Mainit dito. Pakisabi sa kanila. Wala palang pake. Ako lang pala yung nagsabing pake. Pero, again, for the second time, na-reject siya ni Abraham. Nung una, na-reject yung pag-ano sa water. Pangalawa, ang sabi niya, para yung pamilya ko. Sino sa atin dito nagmamahal sa pamilya? Mahal natin ang pamilya. Kaya congratulations sa dala na ninyo ang inyong mga pamilya sa church. Palakpakan ng Panginoon. Yung malakas, yung galit na galit si Satan kasi nasa iyo na ang kaligtasan. Hallelujah! Hallelujah! Yung palakpak ni Sister Irene, parang hanggang South Dakota. Wanted, yung sunod, this rich man wanted someone to warn, sinabi niya, para utusan si Lazarus, wanted someone to warn his brother. Tapusin na natin yan. Ay, asa na? Wanted someone to warn his brothers, but it was too late. Abraham reminded him that God's word had already been given. Sabi doon sa talatang ito, Lucas 16:19-31. Ipinangaral na ang salita na ibinigay ni Moises at ng mga propeta. Sapat na sila. Nag-argue pa rin si rich man. Hindi, baka pag may nabuhay mula sa patay, baka makinig. Hindi. Naiintindihan ba natin yung salitang hindi? Pag sinabing, wag mong kunin yan, yun ang unang kukunin. Di ba? Eto lang. Nakakalungkot dahil hindi na talaga. Kung babasahin natin yung sabi, hindi maaari, pagkat nakikita mo yung pagitan natin, ang layo ng pagitan natin. Pangalawa, may bangin sa ating kalagitnaan na hindi pwedeng tumawid. Ang mula diyan sa inyo papunta rito at mula dito sa amin papunta riyan. So mga kaibigan, mga kapatid, gustong bigyan ng emphasis ng Panginoon. Once we are judged, hindi tulad dito na pwedeng may ribanse. Doon po hindi na. Hindi na pwedeng bumalik, sabi niya. Kaya kayo, wag kayong takot ha. Ay, bumalik si tita. Nagmulto. Walang ganon. Hindi po bumabalik ang patay. Sabi, hindi pwede. Doon makinig sila. Kaya ikaw na nakinig sa mga nagturo sa'yo, naghikayat sa'yo, nagdala sa'yo sa church, praise God, it's not too late for you. Pero dito, kaya nawala ang kanyang kaligtasan because it was late for this rich man. Saan niya lang na-realize? Nung nandun na siya sa impyerno. Nung nandun na siya sa Hades. Nung nandun na siya sa apoy. Doon niya lang na-realize. Di ba may mga ganun tayo? May mga regrets tayo? Yan, letter B. Lessons to learn. Yung regret cannot change eternity. Yung regret po, yung parang nanghinayang. Nanghihinayang. Yung feeling sorry talaga. Sorry. Yung sorry mo ngayon, pwede pa yan dito. Samahan mo ng paggawa. Yung sorry ha, hindi puro sorry na lang. Saka na lang ako susunod. Sorry po, hindi ako a-attend. Sorry po. Hindi po. Yung regrets cannot change eternity. Yung feeling sorry ka, yan. Yung tayo dito, pag nasa church, minsan, pag natamaan, galit. Narinig ko ito dun sa, sa seminar, sa lectures.
Dito po sa church, ang totoo, hindi po kami itinalayo dito para paringgan ka, patamaan ka, saktan ka. Hello? We are here to give the divine calling and the Word of God para tayo ay buuhin ng Diyos. Amen ba? So God's Word is sufficient to lead people to salvation. Every Wednesday, sana ina-attendan natin. Inaral po dito yung the importance of the Word of God. Paano ang salita ng Diyos kaimportante? Anong nagagawa nito? Ano ang meron sa salita ng Diyos? Ang ganda. Yung regrets natin, yung mga panghihinayang, sana noon pa ako nag-church, sana noon pa ako naglingkod, sana sumunod po ako kay pastora, sana nagtuloy-tuloy ako, sana ang daming sana. Yung mga regrets po yun. Too late. That's a lesson to learn today. Amen? Kaya kung ikaw ay sumunod, nandito ka ngayon, nag-akay ka pa, dinala mo yung pamilya, palakpakan mo ulit ang Diyos! Bingihin natin si Satan. Wala siyang authority sa ating mga pamilya. Amen ba? Today is the day of salvation. Today is the day of salvation. Kaya ikinararangal natin yan. The best thing are built with practice, consistency, and God's grace. Consistent po tayo ha. Hindi po tayo nasa Panginoon kapag maganda ang pakiramdam. Hindi po tayo nasa church kasi bakante lang tayo. Oo. Masaktan ka na kung masaktan. Pero ayaw kong maging late ang lahat para sa atin. Amen ba? So in our conclusion, the rich man lost his soul not because, conclusion please, the rich man lost his soul not because he was rich, but because he lived without repentance. Namuhay siya ng walang pagsisisi. Iba po yung regrets, panghihinayang po yun. Ang repentance, namatay siya na hindi man lang siya nagsisi, ay wala akong Diyos, namuhay ako sa karangyaan, hindi ko man lang naalala magbigay ng compassion sa mga nangangailangan, ni hindi man lang ako nanalangin, ni hindi man lang ako umattend ng mga fellowship, ni hindi kita tinanggap, Panginoon. So do not wait until it is too late to respond to the calls of God. Hallelujah. Letter C pala yan, ano? Okay. Thank you, thank you. Thank you, Jen. Close na tayo, no? Girlfriend ni Genesis. Ay, hindi pa ikaw yon. O, sa conclusion na tayo. Naiinip na po ba kayo? Teka lang, iinom lang ako, ha? Sino nagbigay nito sa akin? Ate Perla, salamat po. May pangalan pa po ito, iniiwan ko dito. Ipapakita ko lang sa nagbigay sa akin. Baka sabihin, hindi ko ginagamit. Binavalue ko po yung basong bigay sa akin kahit hindi 100,000. Joke lang po. Masaya po ako doon. So the rich man lost his soul not because he was rich, but because he lived without repentance and faith in God. Namatay siya na wala ang kanyang kaligtasan, hindi dahil siya ay mayaman. Amen po ba doon? Baka tamarin na kayong magpayaman. In fact, yung mga lumalapit sa akin, may lumalapit sa akin yun, sasabihin ko, kumusta ka na? God bless you. Payaman ka ha? Ganon. Payaman sa Panginoon. But because he lived without repentance and faith in God. So kung hindi tayo marunong magsisi at wala tayong pananampalataya sa Panginoon, ang pananampalataya lamang natin sa pera, sa trabaho, sa ari-arian, mag-ingat po tayo. Dahil maaaring mawala ang ating kaligtasan. Kaya kung ikaw nahihirapan, para lang mag-church, congratulations again sa iyo. Dahil tiyak, nakita yan ng Panginoon.
tiyak nakita nung mga nagbibigay sa church. Ayan, kasi kayamanan pinag-uusapan natin, no? In line sa ating mga pagbibigay sa Panginoon. Sa pagbibigay nyo sa mga pastor, hindi po dahil nang uuto po kami. Kundi kung iyan ay conviction natin, every seed will grow. Amen? Kaya masaya po ako. Gusto ko rin magpasalamat sa mga nagbibigay sa akin ng mga little things, nagbibigay sa akin ng happiness. Yung mga suman, kanina may suman na agad ako. may sandwich. Di ba, Pastora? Ang saya nun. Hindi ka nakakakain. Kasi wala kang ngipin. Wala siyang ngipin. Pero alam niyo kabutihan ng Lord, may nagbigay sa kanya ng pampangipin. Hindi ba? Hindi kasi madamot ang Panginoon. Kasi hindi kayo madamot. We apply the Word of God. And I thank the Lord na aambunan din po ako. Tumanggap din po ako ng galing ibang bansa na blessing. Di ba? Hindi man 100,000, pero Diyos ko, grabe. Grabe ang saya ko. Kahit dun sa mga bagay na yon, material man po yun kung titingnan. Pero alam nyo ba, that is the manifestation of God's favor. Amen? Napakayaman ng Diyos. Kaya kung wala kang pera, malungkot ka ngayon, sayang ka. Dapat masaya ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, maging masaya ka. Kasi buhay ang Diyos. Salamat po. Salamat sa nagbigay sa akin, na nagpadala sa akin. Ang saya-saya ko lang talaga. Sabi nila, mamaya tatanungin ako, magkano? Tanong. Hallelujah. Marireveal din yan sa mga susunod. Basta thank you, I love you. Ay, hindi dahil sa materyosa ako. Talaga, kahit nga lang yung pandesal lang ibigay sa akin, happy. May pandesal ba tayo, Mayor? Meron. Sige, tayo po tumayo. Thank you po sa pakikinig. Are you with me? Are we happy? God is good? All the time? Hallelujah. We love you, God. We love you, Jesus. Kita mo ang iyong mga anak na naririto. Ama, samahan mo ang bawat isa sa amin. Tunay kang maibigin. Tunay kang mapagmahal. Lord, turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kaming hindi magmahal sa kayamanan pang mundo, kundi kayamanang makalangit, kayamanang marunong umibig, kayamanan marunong magmahal, marunong magpaturo, marunong magmalasakit. We give you praise, God. We honor you in Jesus' name. Amen. I love you all.